So, sa aming pananampalataya, hindi po namin gagawin ang mga bagay na hindi po namin isangguni sa Panginoon. Kasi siya ang nakakaalam sa unahan ng ating buhay, sa unahan ng ating magagawa. Even sa ating pagbiyahe, ang Panginoon lang nakakaalam sa unahan, di ba? Kaya nga, nararapat lang na in everything we do, kailangan alam ng Panginoon saan gagawin natin. So, bilang pangunahin sa ating groundbreaking, bago tayo mag-ceremonial groundbreaking, no? Na inanyahan ko si Pastor Perdo na magbigay ng kaunting exhortation at panalangin. Okay, Pastor. Magandang umaga pa rin. Umaga sa lahat. Groundbreaking ceremony. Welcome. Okay. Speaking about groundbreaking, ito po ay sabi nga ay babasagin yung ground, yung lupa, bubungkalin yung lupa for making way, making room to a new building. So kita natin ang perspective. So ito yung ating pinaka-focus. And ito po ay isang pag-acknowledge din sa hard work of preparation. Okay, so titingnan natin ang lugar ay wala pa lang. Okay? So, ang hirap sa pasimula, hirap na pagod, daraanan. Pero despite of that, it is also to acknowledge the celebration of hope of future, appeal future. Okay? So bagan makita natin ay hirap pa sa pasimula, pero deep in our heart, we are now celebrating kasi nakikita natin. After several months, ganoon na po ang makikita natin sa ground na ating pinag-break. So, it is celebrating. Though sa una ay tinatanaw natin ng hirap, pagod, pero we celebrate now kasi makikita natin. Yan ang reality, yan ang magaganap. Because so, I will be reading just through 3 verses sa salita ng ating Panginoon in Hosea chapter 10 verse 12 sa Tagalog. Maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Siyan po ang sabi ng Panginoon. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa. This groundbreaking. Bungkalin. Pinabayaang lupa. Mahigit na pong, I think mahigit ng 1 dekada na nakatiwangwang ang lupa. Pero pinaghahandaan. So, kaya bubungkalin. Sapagkat panahon na upang hanapin si Yahweh, lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. So kaya lumapit tayo kay Yahweh, lumapit tayo kaya sa Panginoon. We entrust everything para sa Panginoon. We recognize na kung wala ang Panginoon, so we are nothing. Amen. So kaya lumapit, hanapin, lumapit. Kaya lumapit tayo sa Diyos. Ipinapaubaya natin sa Panginoon. So, kaya ang katiyakan, sabi dito, lalapit siya sa inyo at pakukulanan kayo ng biyaya. So, naghahasik tayo, nagtatanim. Mayroong kapital,
merong pagpapagod. Investment. Okay? So after several months o a year, pagpapala ang mararanasan natin. Yan ang pangako ni Lord. Pauulanan kayo ng pagpapala. So we will be enjoying the blessings of the Lord. Psalms 27 verse 1, malibang ang Panginoong Diyos ang gumawa nitong bahay, so pertinin sa anumang mga structure, bahay, building, pero nakita ko po ay residence. Siya po ang tinutukoy. Malibang ang Panginoong Diyos ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. So kaya ang paniniwala natin, it is because of the Lord, kaya ipinagkatiwala natin sa Kanya. Kaya maitatayo ang building, hindi sa ating sariling lakas. Ibig sabihin, kinikilala natin, kinoconsider din natin, na ang lakas at katalinuhan ng tao, o sa lakas at katalinuhan ng tao, si engineer, siguro siyang nag-ano, okay? So, katalinuhan. Hindi ko kaya, hindi kaya nila. So, katalinuhan ang ibigay sa Kanya. Sa lakas at katalinuhan ng tao na itatayo ang anumang mga edifisyo, ngunit buhat sa Diyos ang katalinuhan. Pinagkaloob sa Kanya yung katalinuhan mula sa Panginoon. Hindi sa Kanyang sarili, mula sa Panginoon. Okay? Lahat ng kagamitan ay mula sa Panginoon. Hindi tayo makakapaglikha ng mga bato, hindi tayo makakapaglikha ng lahat mula yan sa Panginoon. Amen. So kaya that is considering na it is the Lord pa rin ang talagang siyang dahilan ni engineer. Itiwala mo sa Diyos ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Okay? So, asahan po natin ay within 10 months mangyayari po yan. Kasi ipinagkatiwala natin sa Diyos. Pangako niya yun. Magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. So, salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Ideklara natin, papagtagumpayan tayo ng Diyos. Amen. Okay? So, yun lang po ang maiksing pagtungo sa salita ng ating Panginoon. At siguro, pray mo muna. Pray muna pagkasama ground. Okay. So, pray po tayo. Siguro, mas maganda in circle tayo. Dito sa lapit-lapit at mainit din. Yung mga engineer, dito kayo at sa kanya. Masira yung tutis mo. Si Tart mo. Okay. Jesus, praise Jesus. Asking everyone to bow down our head. When it's possible, let's close our eyes. Pray for my Kinikilala ka po namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, napakabuti, at naglalaan sa amin po, Panginoon, ng mga bagay na ikasisiya din namin po, Panginoon. Ang lahat ay nagmumula po din sa iyo. Maging ang katalinuhan, ang lakas, lahat ng mga bagay, Ikaw po ang pinagmulan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa takdang oras na ito ang inilaan mo para patuloy naming i-recognize ang iyong kadakilaan, ang iyong mga magandang plano po, Panginoon. Kaya inilalapit po namin sa iyo ang ceremony pong ito, Panginoon, about groundbreaking. Salamat, Lord, na ito ang pasimula na ito pong perspective ay magiging realidad. Kaya we declare, Lord,
ang patuloy na intervention mo po sa mga nangunguna, maging sa mga lahat ng mga personnel, mga magtatrabaho po, Panginoon. Marapatin mo po ang kalakasan mula po dyan sa iyo ay ma-enjoy po nila, maging ang wisdom po, Panginoon. Salamat, Lord, and we are declaring, Panginoon, na patuloy na magiging matagumpay ang construction ng residential building na ito. At maging sa ground na ito, Lord, salamat. Dalangin po namin, patuloy mo po itong bakuran ng iyong proteksyon, ng iyong kapangyarihan. Huwag mong pahintulutan ang anumang mga gawa po ng kaaway. Kundi ito, O Lord, ay patuloy na isikloaded mo po, Panginoon, na ito ay pag-aari mo po, Panginoon, ipinagkatiwala mo sa Miano family. Lord, salamat, and we celebrate, Lord, na napapatunayan namin ang iyong gabay, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan po, Panginoon. Salamat po that even sa duration ng pagtatrabaho po ito ay naroon po ang iyong pagsama sa bawat isa. Salamat, and we declare, Lord, that ang building na mayayari ay isasanctified mo po, Panginoon. Even right now, sinasanctified mo na po ang lugar po ito. Salamat dahil nakakaasa po kami na mananatili po ang protection mo, ang presensya mo, at maitataas ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Lord. Salamat. We declare blessings. We declare abundance and your protection. Salamat. Ipinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. God bless. So ang next siguro ceremonial na po tayo sa saan po ang Dito na lang siguro sir, sa gitna. Ito po yung sir, yung gitna po ng ano natin, building. sige po, sige. Kaya dito po kami naglagay. Paano ang kuwan? Pero po siguro, okay na lang po. Harap tayo kasi. Ma. Tayo mo, Pastor. Sige po, sige. Tayo Ika, na Ma. ng dalawa hindi na. Ma, Ay, pwede naman sir, kayo po. Sige, sige. ikaw. Ay, gold pala itong kuwan. Kaya yung breaking lang talaga. Ma, ikaw. Halika si Ito. Dad, kayo dad ni mama. Pwede po kayo. Yan. Yan. Talaga. Ayos ito. Sige. Dali niya niya, katayong tayo dyan. Oh, smile. Dad, ma. Smile. Ma. Kinararo na ni mama. Ma, smile, smile. Okay. Okay, okay. Pawisan ka. Sana sa isang haligi sana eh. Sige at no? God bless sa lahat. At pinagkatiwala na natin ang lahat. Sana po smoothly matapos ang project na ito kung loobin ng Panginoon na Short hair na siya. Papula na. financially mabuo talaga sa pamagitan ng kanyang pagpapala. No? Wala naman tayong ibang inasahan kundi Panginoon. Kaya, by faith ito na building. Engineer. God will make a way na matapos po ito. So, dito na po tayo. Ito ang pinakamahalagang bagay. Yung Sir, pwede po pagsagsalo. Sige